Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Puri sa iyo. John chapter 7, verse 37 to 39. Sa huli at pinakatatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa ipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Palakpakan natin ang malakas sa Diyos. Pakibagin niyo katabi, magandang gabi. Taas ng kamay na magkakampalain ng Panginoon. Pumalakpak yung mga handang gumaling. Pumalakpak ang sumigaw yung pagkakapera. Lakas ha? Sige po, magsulpunan po tayo. Praise the Lord. Sabi ko hindi mo magkakasama. Pag-usapang pera talaga malakas. Naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi magpapabaya. Tingnan nyo yung kasabi nyo kung pinabayaan. Ngayong gabi po ay ang bisperas ng pagdiriwang para sa dakilang kapistahan ng Pentecostes or the 50 days after the resurrection, ang pagbaba ng Espiritu Santo. At ipagdiriwang din natin ang birthday ng ating simbahan. Amen. Kaya nga, sa gabi ito, mas magandang pagdihaya ng pag-usapan natin, sabay-sabay, Holy Spirit is God. Bakit? Kasi mo, sa panahon ngayon, mas magaling makilala ng tao na yung katabi mo ay may sapi ng masamang espiritu. Tama mali. Kahit praise the Lord yan, pag tinuyo yan, wala kang magagawa. Wala ka nang magagawa, may toyo yan. Amen? Amen. Nakakalawag, di ba, mga tao ngayon, pag meron kang hindi magandang ginawa, kapag meron kang hindi sinunod, ang connotation na may sabi ka, di ba sa mga espiritu, nakalimutan natin, ang Holy Spirit ay Diyos. At ano sabi? Kaya nga binasa natin, sabi sa John 15 verse 26 naman, "When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me." Sa Ebanghelyo ngayong gabi, at sa Ebanghelyo binasa natin, sinasabi ni Espiritu Santo ipadadala. At napakalaking bagay na makilala natin ang Espiritu Santo. Sabay-sabay sabihin nyo, bakit? Mas malakas. Bakit? Sa kamay ng umaasang pagpapalain ng Panginoon. Maaabot niya yung pangarap niya. Alam niyo bang hindi madali at ibigay ang mga pagpapala ng Diyos kung wala kang gabay ng Holy Spirit. Magugulat ka nila, may pera ka, pero biglang naubos. Ang pinakmasakit na hiwain, hindi sibuyas, kundi yung budget. Tama mali? Tama. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa Acts chapter 1, and verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." At kayo'y makakakalap ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo. At kayo'y magiging saksi mo sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kulang pa ang lugar na ito kung ang lahat ng tao ay nakikilala ang pagkilos ng Espiritu Santo. Praise the Lord, maaga akong dumating. Kayo ang late. Sabi kasi ni Brother King, talaga pag tumawag, parang ano eh. Yung walang hindi ko invitation yung ginawa, eh, putok eh. Wala ba na siya tanong, ilakad ka ba? Walang gano'n. Kung tumawag si Brother King, bukas sa Amazing Grace ka, alas 6 ng gabi. Kasunod ko lang ako, sige. Although dapat nasa Pentecost ako, sa Manila, wala ka sa Amazing Grace. Amen.
Kaya kawawa nyo, pag nandito ang nanay kayo, uy, ang aga mo. Oo, maaga kasi nga, may kapangyarihan. Kulang pa itong lugar na to. Tingnan natin ngayon. Ano ang kahalagahan ng Espiritu Santo? We call the Holy Spirit as the third person of the Holy Trinity. Pero minsan hindi natin nakikita gaano siya kahalaga. Number one, empowerment and gifts. Sabay-sabay. Alam niyo mga kawan ng Holy Spirit, kahit simba ng simbayan, tamad-tamad. Oo, walang kabuhay-buhay. Papuri sa Diyos ang kata, pero ang tempo hindi kita malilimutan. Totoo hindi? Ay, sa totoo lang, nasa karanasan ko po sa loob ng 2 dekada ko sa ministeryo, bihira ako makakita ng mga naglilingkod sa simbahan ng mga nakangiti. Madalas, ang daming nakasimangot, di pa magaganda. Buti dito si Sister Nancy, ang kilay. Diba? Yung kilay nito, hindi na ikang sigsag na tumulong. Diba? Empowerment. Sabi dito, the Holy Spirit empowers believer to live a life pleasing to God. Providing spiritual gifts like wisdom, knowledge, faith, and prophecy. He also gives believer the strength to resist temptation and live in accordance with God's will. Kaya kita niyo po, kung ang gawain niya ito ay hindi kinagabayan ng Holy Spirit, wala na kayo dito. Wala na ako dito. Pwede rin ako magkailang ni Kuya Dick. Busy ako. Pero ako pwede magkailan sa Diyos. Kaya yung mga tao na uunawa ng Holy Spirit, hindi yan magsuserve na parang patay-patay. Pumasok ka sa gawain dapat yung hindi ko maganda. Amen? Hindi pumasok ka sa gawain parang pupunta ng lamay. Tapos yung hindi mo sa tabi mo parang may margin time. Alam niyo yun, yung hindi mo bilang ganun lang. Up smile. Up smile. Kaya nga, ano ba itong empowerment na to? Tingnan niyo po to. 9 gifts of the Holy Spirit, binigay sa atin yan. What is the wisdom? Karunungan. Ano ang karunungan? Yung application ng kaalaman. Because knowledge is the gathering of information, whereas wisdom is the application. Alam ba ako ganito? Ano kung Tagalog nito, sister? Tagalog. Pupuan. Pupuan. Yun ba talaga Tagalog? Salungkuit. 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 Oo, yun ang Tagalog. Ang Tagalog ng week yan. Salungpo. Oo, syempre. Diba? Salungpo yun. Diba? Tagalog ng suka. Salumpia. Pwede rin sa okoy din. Diba? Alam natin ito na upuan. Kasi salumpo eh. Alam natin. Grab study. Ayaw ba natin gumawa ng ganito? Ng plastic? That is wisdom. The application of the knowledge is wisdom. Kaya minsan, nagtataka ka, dami tao gusto mag-serve keyboard, pero hindi nila nakikita yung empowerment. Nag-serve na, pero akala nila, pag nag-serve, wala nang problema. Hindi. Mas may problema pa nga eh. Kailangan kailangan ko yung problema, kahit padami ng padami, malaki ng kalaki, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Actually, ang kami mo problema yan eh. Empowerment, itong faith, before feeling, working of miracle, yung faith, ano na natin ha, itong mga binabanggit at hindi yan para sa'yo. Para sa iba yan. Walang superhero na iligtas sarili niya. Walang superhero na iligtas ng iba. Siguro kung totoo si Dama na yun, swerte natin, no? Sa sobrang traffic. Diba? Itong faith na to, paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Itong gift of healing. Kaya nga dito sa gawain, papasok ka pa lang, pinagagaling ka na ng Diyos. Amen. Uwi ka magaling na. Amen. Uwi ka may pera na. Amen. O diba pag ganyan, malakas talaga. May mga himala. Anong himala? Mahirap magkaroon ng music minister ng puro bata.
At yung tinatang pinakabata sa music industry, no? Kayo ba pinakabata rito? Kayo? Kung bata kayo nang simula, darating ang araw, ganyan di magiging edad niyo. Ha? Oo. Lobby ni Lord eh. Ilan taon ka na ba? Sige, 60 taon. Isang kayo na to, 60 oh. Ilan taon na si Seth? 47? Parang 46 pa lang eh. Hindi nawasan. Okay, himala yan ha? Yung magsama-sama tayo dito, himala po. Dahil marami tao nagsunahan ng eleksyon sa ayuda. Eh dito, hindi nila alam, hindi ka mapupunta, may ayuda na sa ito. Prophecy, different kind of tongues and interpretation, yan, mga gifts yan. Ihira kong ginagamit ng prophecy ngayon sa simbahan kasi already believe na lahat. Kaya yun, itong pangatlong to, itong charism of tongues na to, na sinasabi, kaya ingat-ingat, yung different kind of tongues, praying in tongues, singing in tongues, speaking in tongues. Lagi sinasabi ni St. Paul, kung may nasasalita sa ibang wika, dapat may nagpapaliwanag. So pag speaking, praying, or singing, dapat may nagpapray, Lord, give me the interpretation of tongues. Amen? Magaling mga chismosa dyan sa tongues. Sa mga chismosa, pag nagpingin na, may tongues na. So, di ba? Ang mga chismosa, balikan, di ba? Kahit na layo, magkapingin na lang yan. Dahil yung usapan nila, dumaan sa gitna. Nasa makabilang kalsada sila. Pagkagano na yung dalawa. Likwentuhan na. Amen? Eh, karami ng chismosa na, wala na sa kalsada, nasa group chat. Kaya nga nag-legat na group eh. Social. Ano sabi dito? This gift, given by the Holy Spirit, are for the common good and to build up the church. Kaya mga tao may Holy Spirit, hindi lumalayo sa simbahan. Bagkos inilalapit ang tao sa simbahan. At ang simbahan sa tao. Amen? Kaya huwag kayo mag-iisip na, alam niyo pag nasa simbahan, perfect. Wala. Wala. Lahat tayo nandito, ginagabay na tayo ng Holy Spirit. Amen? O, pangalawa, guidance and truth. Sabay-sabay. Guidance and truth. The Holy Spirit guides believer into all truth. Ginagabayan daw tayo mga mananampalataya sa buong katotohanan. Revealing God's thought and purpose for them. Pinaliliwanag, inihahaya ang mga kaisipan ng Diyos at ang mga layunin para sa atin. Tinutulungan niya tayo maunawaan ng mabuting balita. Tinutulungan niya tayo makita ang tama sa mali at magkaroon ng tamang desisyon. Alam niyo po, pag walang Holy Spirit, wala para buhay. Kaya tingnan niyo po yung mga naglilingkod sa Panginoon. Sasabihin ng mundo, wala ka nang ginagawa, lingkod ka na lang ng lingkod. Hindi mo kugayahin yung pinsa mo, may bahay na, pinsa mo, may kotse na. Pero yung mga naglilingkod, hindi na iinggit. Yung mga naglilingkod, kontento, pero mapagpasalamat. Dahil alam nila, wala silang nakagabyadong tao. Walang sinisirang buhay. Kagabayan ka ng Diyos, hindi magpapabaya ng Diyos. Kanina, pagdating ko, sabi ko, ang tanong ko agad, napupuno ba yung upuan na yan? Ang ganda ng sagot sa akin, please, Ali. Kaya lang ito pag-asal natin sa mga ito. Baka pinuha na sila. Di ba? Kasi kung alala lang ng mga tao dito, sa inyong lugar, na ang Holy Spirit ang pinaka-the-best na guide, ay naku kapatid, wala akong papunupuno ng birthday ko. You will ask the Holy Spirit, ano ba ang trabaho kukunin ko? Ano bang negosyo papasukin ko? Ano bang hakbang ang gagawin ko? You will ask the Holy Spirit, hindi ka pwede yung desisyon. Basta-basta. Sino ba yung magiging asawa ko? Si sister na, sinarado na yung buhay na dito eh. Oo, sabi, hindi na lang mag-aasawa. Oo. Malay mo naman. Sabi mo lang yan, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi. Sundin ito. Diba? Para ito gusto ka tumibok ang puso. Diba? Ang dami, ako, personally, lalo naman pwedeng gawin, pwede mo hindi ang ganito yung piling kong buhay, 20 years ago.
Pero nandito na ako sa loob ng 20 taon. At nakita ko, hindi naman nasayang yung pagpapagod ko sa Panginoon. Dati, yung pumunta dito, layo. Kaya sabi ko siya, nung tumawa si Kuya Ding, pwede naman ako mag-lehinan. Oo, hindi naman malalaman ni Kuya Ding yun eh. Ay pagtulong ko si Kuya Ding, wala magagawa yun. Kasi hindi pwede eh. Ang katotohanan, may biyaya ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pag hindi ako nagpunta, hindi, wala. Niloloko ko na lang ang Diyos. Amen? Kaya natignan niyo po, sabi dito, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. John 16:13. Hindi mawawalan sa isa yung pagpupunin niyo every Saturday. Hindi mawawalan sa isa yung paglilingkod ninyo every Saturday. Kasi ang pinakamagandang ginagawa natin sa buhay natin ay naglilingkod sa Diyos. Hindi lang every Saturday, kundi every day. Amen. Amen? Kaya ako pag hindi nakakakuha, ang dami sharing. Kung ako tatanungin, sana nagka-sharing na lang kayo lahat. Hindi totoo. Bakit? Ano ba naman ng mga tao? Ay, ang dami ka lang ginagawa ng Diyos. Ang dami kasing tao ngayon, hindi na malakas ang loob maghayag na may ginawa ang Diyos sa buhay nila. Diba? Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Buhay ka pa. Kumalak pa ang buhay pa. Taas ang kamay ng agaw buhay. Diba? Pipili ka ng trabaho, pipili ka ng makakasama, pipili ka ng gagawin mo as the Holy Spirit. Kaya pakalaga. Kaya nga tayo naluloko ng mundo eh. Alam niyo, huwag po tayo huwag tayo magpakampati, hindi po magaling sa Bible verse ay sa Diyos. Tandaan niyo, si Satanas magaling sa Bible verse. Si Satanas nakipagtalo kay Jesus using the Bible verse. Amen? Tignan natin yung guidance na yan. Pangatlo, sabay-sabay, intercession. Intercession. The Holy Spirit intercedes for believers when they are unable to pray effectively, expressing their needs to God in ways that they cannot. Ang Holy Spirit, kapag alam niyo po may mga punto ng buhay tayo, pag mabigat na bigat ang problema natin, hindi tayo nakakabulong salita. Iyak ka lang ng iyak. Sino nakaranas yan? Kami. Taas! Magtatanong kami. Baba. Diba? Lalo pag may problema ka, may sakit ka, may tinagdaanan ka, diba, brother? Ang dami mong gusto sabihin sa Diyos, pero wala tayong lalabas eh. The Holy Spirit intercede for us. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin! Kaya ako, kaya sabi ko sa'yo, ako lang! Tsaga lang! Kung hindi man ngayon ang panahon, darating din yun. Magugulat ka na lang yung mga bagay na hindi kayang bigkasin ng labi mo, pero bibigkas ng puso mo. Magugulat ka lang, nandun ka na pala sa mga sinabi ng Diyos, kapangako ng Diyos para sa iyo. Lord, minsan titignan mo yung tao sa paligid mo. Hindi gusto kong ipag-pray ka, hindi mo alam kung ano. Nasasabi mo na ng Lord, ikaw na bahala sa kanya. The most serious word, Lord, bahala ka na. Pero yun ang pinaka-nakakatakot na salita, paggalit ka rin. Yun ang pinakasimple na salita. Kapag hindi mo alam yung pagdadasal sa tao na kapaligid sa'yo, dahil ito sa lahat, ang Diyos ang nakakaalam nun. Save yun. Lord, dito ko na dito, nag-inibot yung buhay ko, dito na ako nag-commit sa'yo, bahala ka na po sa akin. Hindi magpapabayaan mo. Tingnan niyo ang katabi niyo, pinabayaan mo. Meron mo kayong katabi dito na naka-make up, taas ang kamay. Hihirap ko ba nag-make up? Hihirap. Magkabag, ilarating ang araw, may make up pa naman si Jerry. Hindi ang kasal din po, graduation. Naninisip niyo po si Peter? Ba't yung mga tao lang? Ba't yung mga tao pag binabanggit ko, naninisip ka agad pang 9 days? Kita nyo nga ito, laging prepare. Malay mo nilakad kasi. Diba? Dito, amen?
least kung nakita ka ng Lord, anak ko yan. Amen, di ba? Hindi pag nakita yung katabi, parang binabot na daing, anak ko ba yan? And sometimes, hirap na yung dahil yung mga bata, yung mga bago sa gawain, hindi yan na lang mag-prayer. Hindi yan nakakapag-construct ng tamang prayer. Pero alam ng Diyos yun. Kaya iintindihan ng Diyos yung mga kaibigan. Kaya iintindihan ng Diyos yung mga inahin. Kaya iintindihan ng Diyos yung mga bagay na hindi naiintindihan. Kaya ang napakalaga ng Holy Spirit eh. Sabi ng Romans 8:26-27, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Kasi minsan may mga prayer tayo hindi naman sakto sa kalooban ng Diyos. Tama ba rin? Tama. O, taas na kamay ng naranasang masaktan, inaway, pinahiya, trinayong. Di ba, kung pagsasama ng loob mo, gusto mong gumantik? Kung pwede na pagplanuhan kung saan ko dadaan, babagsak ka ng palayo sa ulo. At sabihin mo, aksidente lang. Yes! Pero ganun ng Diyos, di ba? Kaya maraming lingkod ng Diyos, ilalapastangan, ilalapiputak, ilalagaygon. Quiet lang. Hindi nag-ihigat eh. Pero may mga plano ng magpakulang, bigla mo ng gumante, hindi mo gagawin bakit? Marunong ang Diyos, kapag hindi ka kalooban, hindi ka kalooban. Kaya naniniwala ko ang kalooban ng Diyos sa mga nag-iikot ay magkamasan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Buti nga kami tuloy prayer meeting na inabot natin eh. May, upgrade na. Actually, ang amazing grace of God the Father dito ay isa sa mga community na nakakakuha ang prayer meeting. Kasi buhay na buhay. Buhay na buhay. Pumapalakpak. Tumisigaw. Pumapalakpak ng prayer meeting, ang talaga ng prayer meeting, hanggang ngayon ang kailangan ka buhay-buhay, kailan pa man. Tapos ito ng buhay-buhay para walang kabuhay-buhay. Oh, sarap na buhos na ulan, no? Bumuhos na na para pag uwi ko wala ng ulan. Amen. Pero sana, pag-pray natin yung ulan na yan, kung paano marami, gano'n marami ng pagpapala, di malaki yung gabi. Ano ang pangarap ko sa buhay? Architect. Architect? Ano naman? Ha? Sundalo. Ha? Sundalo. Naniniwala ba kayo ibibigay ko ito siya? Naniniwala kayo? Minsan yung mga prayer tayo hindi namin alam kung paano kailangan sa Diyos. Pero sa oras ko ito, kahit kahit yung kalakas ng ulan, kahit yung kalakas ng pagmamahal ng Diyos sa atin, para makakulit tayo. Diba? Spirit of salvation, scripture, the Holy Spirit is often seen as the spirit of believer salvation, guaranteeing that they will inherit eternal life. Taas ang kamay ng gusto makarating sa langit. Hindi pa kayo na. Hindi pa ako, hindi pa kayo. Ang sarap-sarap to. Di ba? Ang sarap-sarap to ang inyong makikakita tayo sa langit. Yung pagpasok ko na, halimbawa lang ha, ako, papasok ako sa langit, papasok ko, hindi kami bawasin sa akin. Ay, pasok ka doon. Maganda ka. Amazing grace. Ang habang pasok, ay, okay. Mas masarap yun. E kaya naman pagbabago sa ikihan mo, imasabi mo ako. Masabihin ko na sa taga-amazing grace. Basta may higit, Father Balong, Sister Nancy, nasa likod ko. Sino kasama? Si Brother Eric. Diba? Para sa dalawang kamay ang gusto makakapag sa langit. Baba, huwag mo kakalimutan ang Espiritu Santo ay mahalaga. Kasi walang kakwenta-kwenta yung buhay na ito kung walang Espiritu Santo sa atin. Ay, alam nyo, masarap ang puri dito. Mas masarap ang puri dito. Doon, sa langit, yung pinakamagandang
naiintindihan ng mga kaibigan natin. Hindi tayo naiintindihan ng mga kamag-anak natin wala sa gawain ito. Bakit? Kasi hindi nila alam na ang Holy Spirit ay garantiya na pagkatapos ng buhay dito, magkikita-kita tayo sa kabilang buhay. Kasama ang Diyos. Sabi ng 2 Corinthians 1:22, He also filled us and gave us spirit in our heart as a pledge. Kaya ang Holy Spirit, pag nasa iyo na, kapag nasa iyo na, sabi mo, nasa akin. Sabay-sabay. Sigurado yan, request ko sa langit. Sigurado yan. Ang tanong, palagi na tayo na sa Holy Spirit. Hindi ako makakasagot yan. Kayo. Hindi niyo pwede sagutin yan ngayon. Ang sagot yan ay pang-araw-araw na buhay. Kasi hindi naman araw-araw mo yan. Hindi araw-araw umaraw. Hindi araw-araw walang sakit. Hindi araw-araw walang problema. Pero araw-araw may Diyos. Ano ba yung nangyari may Diyos? Kung hindi mo may Diyos, ano pa kaya sa kabilang buhay? Kaya nga, bigyan natin ito maganda sabay-sabay. Transformation. Transformation. Ito yung isa sa pinakamagandang punto at kahalaga ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nagpapabago ng buhay. Pero, sabay-sabay, ano piligan? Sabi nyo sabay-sabay, pero, sabay-sabay, pero, hindi yan ipinagmamalaki. Kasi yung pagbabago ng buhay, kung sayang nararanasan ng kasama mo sa buhay. Amen? Oo. Sabi dito, the Holy Spirit dwells within believers, transforming them into the likeness of Christ. This transformation is a continuous process of becoming more holy and Christ-like. Brother and sister, tayo na gusto natin, magkakamali, magkakasala pa rin tayo. Pero ang magandaan sa Holy Spirit, pinipigilan tayo maging malala. Pinipigilan tayo, ganun din. Ayaw ng Holy Spirit na papangit ang buhay mo. Hanggang maaari, sa tulong niya, ang buhay mo ay paganda ng paganda. Pabago ng pabago. Brother, may kasama ko sa bahay, hindi ka nagbabago, hayaan mo siya. Brother, may kasama ko sa trabaho, hindi ka nagbabago, hayaan mo siya. Ikaw sa sarili mo, ang dapat ang ikipag-ugay sa Espiritu Santo namin. Di ba? Sabi nga sa audition ba, little by little, every day. Little by little, every day. Jesus is changing you. Hindi ka pwede magbago na malayo ka sa Diyos. Kaya nga, kung meron kang kaibigan mainitin ang ulo, darating ang araw, mainitin ang ulo mo. Kasa ka may gusto imaman, magipagkaibigan ka sa limang mayaman, magiging pang-anin ka. Kasa kung may kaibigan matalino, makipagkaibigan ka sa limang matalino, magiging pang-anin ka. May kaibigan ka chismosa, taas ang kamay. Makipagkaibigan ka sa lima, pang-anin ka na. May kaibigan ka tama, di ba? Makipagkaibigan ka, pang-anin ka na. Pero kung makipagkaibigan ka sa Espiritu Santo, ay sayo sa gusto mo kapatid, may nagbabago. At tandaan, ang pagbabago ng bawat isa, sagutin natin sa Diyos. Hindi tayo nandito para batayin yung ilos ng bawat isa. Hindi tayo nandito para sabihin sa bawat isa, ay hindi ganyan, hayaan mo siya. Dahil minsan sa pamamaraan ng Diyos, nagbibigay ng babala at pangaral ng Diyos sa mga taong matitigas ang ulo. Sa mga taong akala, alam mo kasi yung mga taong kung bait-bait pag-iulo eh. Tama mali. Pero yung Lunes hanggang Sabado, parang demonyo. Hindi ba ganyan? Hindi natin sinasabi katabi mo yan. Oo. Isa magugulat ka na lang eh. Ako, karanasan ko, nagugulat ako, nagpapagalan sa simbahan,
Pero pag may tinanong ka lang, hindi ang ulo. Bihira ang mga parish secretary na mabait. Bihira rin ang mga minister na nag-serve na nakawiti. Bihira rin sa mga kolektora ang nangungulat nila na smile. Ano mga kolektora? Magkaya yung sure eh. Yan, ito. Malamang marami mabibigay dito. Nakalentilis pa. Okay. Magkataka ka, bakit yung mga tao ang tatagal na sa simbahan? Pero yung ugali, parang hindi simbahan, parang tribunal. Bakit? Kasi nga walang Holy Spirit. Alam niyo yun, yung kumakating lang, nasisimba lang, nag-prayer meeting lang, kasi required. Huwag natin gagawin na kaya lang na tayo nasisimba, kaya tayo natin ang prayer meeting kasi required. Gawin natin ito dahil kaya tayo nagsisimba. Kaya tayo natin ang prayer meeting. Dahil gusto natin makasama at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? O sige nga, sabi mo nga sa katabi mo, magbabago ka rin. Sabi mo sa katabi mo, back to you. O diba, ito mga bata ko, kayo ba, kata kayo ng kanta, pag-uwi, hindi kayo nabuhugas ng pinggan. Naguhugas naman. Yung pag-inutusan, mamaya na po, wait lang. Kasi maraming bata, pag inutusan mo, nagiging ibon. Oo, pag inutusan mo, ay, bumili lang, wait lang. Di ba? Hindi pwede yun, ha? Hindi pwede yung nagsaserve tayo kay Lord, pero dito lang tayo mabait pag-uwi. Hindi. Dito, praise the Lord. Hallelujah. O hindi mo, anong ulam? Wala. Pero walang ulam. Nagulat po kayo, no? Sila din nagulat eh. Di ba pinamigay dyan? Totoo, hindi. Magaling ang demonyo sa ganyan. Kung saan yung kahinaan mo. Ako lagi ko siya sabi, kung pag-uwi ko, walang ulam, huwag ka magreklamo. Isipin mo na lang, fasting ngayon. Wala kang budget, wala kang pera, huwag kang magreklamo, i-fasting mo na lang yan. Father, 3 days ka mag walang ulam, 3 days fasting. Bakit? Kasi mindset lang yun eh. The more na inireklamo mo, the more na walang mangyayari, pagkabago. Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay hindi pababayaan ng Diyos. Papabulit na Diyos ang buhay. Amen? Sabi, sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya hindi naman tayo mamili eh. Kaya minsan hindi tayo nagbabago ang pinipili natin yung pagpiliente, yung mas magaang, yung pinipili natin yung mga bagay na maraming tao pinili nila yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. May mga damdamin, may mga kaisipan, may mga pananagkat na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin mailalagay ang buhay natin na kaayon sa kalooban ng Diyos kung wala ang Espiritu Santo. Alam niyo po, kahit magsama-sama tayo dito ng 3 oras, kung wala ang Holy Spirit, hindi kayo magkakagal. At tandaan ninyo, huwag yung pipiliin ang sarili ninyong magbago dahil nandito na kayo. Piliin ninyo ang sarili ninyong makarelasyon ang Diyos. Piliin ninyo ang sarili ninyong mahalin ang Diyos at maranasan ang Kanyang Espiritu Santo. Magugulat ka na lang. Isurrender mo sa Kanyang isa-isa yung mga bagay na ayaw mo, yung pag-ugali na ayaw mo, yung pag-ilos na ayaw mo, pananalita na ayaw mo. Magugulat ka na lang. Binabago ka ng Diyos araw-araw. Amen? Sabay-sabay, love and fruit. Pwede mong takiin yung pagdalo-dalo mo. Oo, pwede ka naman dito sa atin din, pero lagi yung puso mo. Pwede yun. Oo, para sa atin ang active member na. Pero hindi mo pwedeng takiin yung bunga.
pag-uwi mabunganga. Amen? Kumalakpak ang mga mabungangang nanay. Siyempre, wala ka amin. The Holy Spirit produces the fruit of the Spirit in believers, including love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Anong sinasabi dito? Ang ganda nito, tingnan niyo po ito. The fruit of the Holy Spirit as mentioned in Galatians 5:22 to 23 are 9 qualities or attributes that result from the Holy Spirit works in believers' life. Resulta. Ano yung una? Sabay-sabay? Love, joy, and peace. Yung katabi mo ba mapagmahal? Taas ang mga nagmumura. Hindi Lord na mawala. Sino sa inyo yung katabi niya? Pag nakikita niya ang says, alam na ang sarap-sarap tignan kaya na meron ka nakakasalubong na galing sa prayer meeting. Pagkatapos ng prayer meeting nito, simula bukas hanggang sa susunod kung nakita mo na yung kahit may problema, kahit may pinagdadaanan ng saya niya. Amen? Walang problema ang gumiti kahit may problema. Ang iwasan lang tumawa mag-isa. Tapos may sinakausap ka. Tapos may hinuhuli bigla. Hindi lang po kasayahin yun. Pa-check up na kayo pag gano'n. Diba? Kaya nga po ako, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Ganito na ako magpap. Dati seryoso ako eh. Dahil ang community ko noon ay healing ministry. Yung mga topic ko ay masyadong sensitibo. Eh naranasan ko eh. 15 matanda, binigyan ko ng top. Natulong 14. Isa lang ang nanatiling gising. Kaya sabi ko, kasi magbigay na ito, sabi ko, salamat naman po, sister, listening ka, di ako pwede mag-bulog, brother. Sabi ko, bakit po? Ako ihawak na lang offering mo. Di ko alam kung anong oras ka makatapos. Isa ako community na puntahan, ako magbigay na ito, lumapit, yung lang offering, isiniksik sa bulsa ko. Hindi ina mo, isiniksik. Sabay, sabi mo yan, brother, sabi mo yan. Parang nabenta ng ilan. Alam mo yun, parang may porsyento. Pagdating ko sa terminal sa Commonwealth Market, pauwi ako naman talagang na yun, nakasalubong ko kayo tatlong sister ko sa terminal. Tapos, sir, magtasin na tayo. Mahabang pila. Sabi ko na. Sabi mo, kapag ako, hindi na brother, kami na bahala. Hindi kami na bahala. Kasi ka rin. Nung namunang bumabayad ka naman, sabi ko sa naliwan, sister, sabi ko, babayaran ko na. Huwag niya po, brother, bayad na. Praise ka na. Pagkakaan namin mo talaga, hindi ko sa akin sobre, 50 pesos na naman. Hindi ko na napaparinig sa amazing. Oo. Kailan na hindi ko naman natin sa amazing. Oo, hindi ko naman natin yan. Dito sa amazing, pinapa-opening ka namin, papaon ka pa. Oo. O ano, kanina mo, may pakape. Huwag na lang kaya ako tutok pakon, wala lang tutok pakon na lang. Biscuit ka. Sabi ko, galing ko yun. Lahat ako nalagasan ko for 20 years. Kung hindi ko nalagasan yun, nakukwento ko. Peace. Sabi ko nga peace. Peace. Ang peace ay hindi ka wala ng problema. Peace is the presence of God. Kapag ang tao may Diyos, kahit binabagyo na yan, hindi yan nangangamba. Kaya ako kung yung joy gusto na lagi yung binabanggit eh. Uminda ka sa gitna ng iyong mga problema. Ang suliranin mo intindihin. Ito hindi. Ang mga taong may Diyos, kapag may malaking problema, gagawin niya, mag-aantanda lang ng krus. Haharap sa altar at sasabihin niya, ikaw na po ang Diyos sa buhay. Ikaw na po ang bahala sa amin. Kahit wala kang magagawa, may magagawa ang Diyos. Amen? Patience, kindness, and goodness. Ang mga taong may Holy Spirit, hindi yan papasok ng prayer meeting ng gawain ng Sabado, gagawin sa Rilos. Ano oras kayo matatapos ko? Katalo ko sabihin ko, overnight vigil ko. Di ba? Ano oras na ba? Tama, alas 8 na po ba? Matama ba?
ka? 8:10, di ba? 8:10? Di ba? Yung mga tao na kasi siya kasi kauupo lang niya sa prayer meeting. Bumuhos yung malakas ng gaglagan. Sabi ko, kumagal ko, hindi kayo makakauwi. Ay, hindi. Ang tao may Holy Spirit, ako kapatid, hindi yan magsasawang makipag-usap sa Diyos. Dahil alam niya, darating at darating ang himala ng Diyos. Amen? Kaya nung tinawagan ako ng Brother D, kahit sabihin, kaya pa kahit sabihin ng Kuya D, sabi ni Kuya D magtawag sa akin, alas 6 ng gabi, nandun ka na. Huwag kang malilig. Oo, Kuya, hindi ako malilig. Nakamotor ako. Good! Oo, Kuya. Kanino mo to? Sabi ko sa akin. Wow! Yes, binigyan ko ako ni Lord ng bago mo to. Agal ko na nabili ko si Lord. Kaya pala na ako hindi binibigyan ng motor. Kasi wala akong lisensya. Pero kung binigyan ako ni Lord ng motor, wala pa rin akong lisensya. Oo, kalalaki lang kaya kasama sa lalo nyo na yung rider ko. Eh wala yung siyang motor, ako yung motor. Pwede ako sumagot ni Kuya din na hindi ako pwede. Pero hindi ko pwedeng lumohin ng Diyos eh. Kaya nga niya ako bibigyan para makarating dito eh. Kasi kung may mga pangarap, naniniwala kayo, pakikigang kayo ng Panginoon? Huwag kayong nagmamadali! Minsan, gano'n tayo, mamadali tayo. Kaya kung minsan, gano'n, nakakalungkot na tao. Pagdating sa mga handaan ng tao, gusto natin mahabang oras. Yung mga nagkukunto mga kapit-bahay, nagsimula lang sa pagwawalis sa harapan. Nagwalis na yan. Pagwalis, hindi na nila yung walis. Kaya mga pagkukunto ako, may mga code yan eh. May mga secret code yan eh. Yung pag lumapos ko yung hari, alam mo na ba? Oo. Sabi ko na nga pa eh. Nako! Yung alas 7 ng umaga, magugulat na siya. Diyos po, cheesecake dyan na pala. Yung mga nagiinuman, ayaw mo magtang nagiinuman na nabibitin sa alam, di ba, brother? Di ba? Di ba kailangan pag kuminom, talagang masala? Walang sawa sa alam. Kailangan pag umuwi, parang bata. Oo, ang bata, dapat pauwi. Ayaw lang nila nabibitin. Pero dito sa gawain ng Diyos, gusto natin, pag-usig ganyan, Diyos po, oras na. Kindness and good, ay sabihin nga kindness. Sabihin nyo kabaitan. Sabihin nyo goodness, kabutihan. Malaki ang kaibahan ng kabaitan sa kabutihan. Yung kabaitan, hinahayaan mo lang na may gawin sa'yo hindi maganda. Lalo alam mo wala ka kung ginagawa masama. Yung kabutihan naman, ikaw yung gumagawa ng maganda sa iba. Ha? Yes? Okay, kung yung kabaitan sa kabutihan, ha? At ito yung pahuli. Faithfulness, gentleness, and self-control. Taas ang kamay ng mga matatak sa Diyos! Alam niyo po, yung karapatan natin sa Diyos, sinusubo niya sa gitna ng mga hindi magagandang sitwasyon sa buhay. Minsan nasabihin namin matatak sa Diyos pag okay ang buhay. Pero minsan nakatapakot sa Diyos, hinahamon niya pag hindi magagandang sitwasyon. Kaya nga tayo sa gusto ko kapatid, ang tao Espiritu Santo. Naranasan ko naman yung brother si Ken. Dumating ka sa punto ng paglilingkod mo na ikaw na lang ang tumutugtog, ikaw pag mamanta. Ang hirap mo. Yung ikaw ang tumutugtog, ikaw pag mamanta, ikaw ang nagpe-prayer leader. Tapos ikaw ang preacher. Ang masakit kung ikaw lang din ang tao. Kasi online. Amen? Minsan diba tayo? Ay, naiintindihan mo lang ng Diyos. Hindi mo ka lang nagamitin mo nila, naiintindihan ako ng Diyos. Hindi mo ka lang nagamitin kasi may ginawa, naiintindihan ako ng Diyos. Kapatid, pag may nangyari hindi maganda sa'yo, ako ang sasagot, naiintindihan ka rin ng Diyos.
Amen? Siyempre, sabi ko, maamuhan. Sabay-sabay, maamo. Sige nga, tignan mo ka na kung maamo. Amen. Hindi mo maamoy. Hindi maamoy. Maamo. Alam niyo maamo? Ang sarap lapitan. May katabi ka ba ang sarap lapitan? O may katabi ka pag lapitan mo, gusto mo umuwi na. Di ba sabi niya? Ito na siya. At di pa huli, self-control. Ang taong may Espiritu Santo ay may bunga ng pagtitimpik sa sarili. Yung kahit gusto mo nang magalit, hindi mo gagawin. Kaya kung hanggang ngayon, buhay na buhay ko sa Taliban system eh. Gusto kong bumait, pero... O, di ba? Pero di ay gusto. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon ito, ang tanong, ano ba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng mga sumasampalataya? Tingnan natin, number 1, comforting and strengthening you in the midst of difficulties. Tanong niyo po, sa mga naglilingkod sa Panginoon ng matagal na, walang nakaligtas sa matinding problema. Lahat dumaan. Pero lahat ng yan, nalagpasan. At malalagpasan. Amen? Actually, yung kantang may love and see you through, hindi naman siya love song. Worship song siya. Sino kumakanta yun? Sino nakakaalam niya? Marcos Season yun, di ba? Tama ba, Marcos Season? Brother, tama Marcos Season? O kasi sa mga pinakakita sa video, okay yun eh. Yan ang mas sikat kaysa sa highway. Marami ang pinatay ang highway eh. Ito may love and see you through, wala masyado. Sige na brother, tinahin mo brother. Makapa pa naman yung ulan eh. Kaya sa kwatong pakitigil ko. Okay lang po? Tagalito kayo eh. Pakinggan natin na, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Ito sa kanya, Acts chapter 1 verse 8. Taas na kamay mo yung mga problema ngayon. May mga karamdaman. May mga taong naasugat sa kanyang puso. Pakinggan niyo pa. Lagay niyo kamay niyo sa Diyos. Kasi kung may love yung sige na to, akala natin na pang video okay lang yung pag-tama ng tapay, tapay. Worship song siya. Hindi ko makakatay mo ka na. Mas maganda pa sa Brother Ezekiel eh, kasi sa akin. Diba? Yes, pwede natin. For my love. For my love will give you more. You will hold this night. To the rain, to the storm. When the breath turns back on you, and you're so helpless, you don't know what to do. Pakinggan niyo po. Sabi ni Lord, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. Sandali Lord. Sabi niyo, I'll be on your side to comfort you. For my love will see you. Kapatid, pag wala ka sa buhay, pag may asawa mo, iiwanan ka. Pag wala ka sa buhay, pati kaibigan mo na pinakain mo, pinulungan mo, ilibre mo, iiwanan ka. Kapag punong-puno ka na ng skandal sa buhay, na hindi ka na nauunawaan mo ito, ano nangyayari sa'yo, iiwanan ka ano mga yan. Pero hindi ka iiwanan ng Diyos mo. Hindi ka papabayaan ng Diyos natin. Amen? Sige po, tuloy mo. Maganda.
tears are in your eyes, and you feel like you wanna cry. Just reach out, and I'll be around to understand when the road and you need a shoulder to lean on. All you have to do, all I have to do is call, and I'll be there, and I'll be there, helping hand, and I'll be there when the road seems long and endless, and all you see is nothing but darkness. Now, don't give up, just hold on, have faith in your heart. For my love, for my love will see you through. Bakit yan yung love others? My love will see you through when you reach for the star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill. My love will always be with you in everything you do, in every step you make, and every road you take. Don't be afraid to follow your lead, for my love will see you through. Tatapuin ka ng pag-ibig ng Diyos, basta magtiwala ka at huwag mawawala sa Kanya. Amen? Alam mo ka na ng mga Lord. Ang taas, grabe. Bayad yata. Ang galing mo mukha siya, napaupo ka dun. Show you how to pray about your concern and guide you in what to do. Ang kahalaga, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, alam niyo po kapatid, ituturo niya sa'yo ano yung kailangan mo hindi gusto mo. Kailangan mo hindi gusto mo. Maraming bagay na nasa labas ng court na ito, ang gusto lang natin. Pero lahat tayo nandito sa loob ng court, ito yung kailangan natin. Ang Espiritu Santo. Amen? Kita niyo si brother mo, na-discussion na lahat. Andito pa rin. Tapos yung iba, kakatulong tayo sa Diyos. Kapag huling-huli na, kapag walang-wala. Pero ito yung kailangan natin. Kaya nga napakaganda ng kapangyarihan na at pangatlo, tutulungan tayong malagpasan yung ating mga kailangan at ipakita sa atin kung sino rin yung mahihina. Bibigyan niya tayo ng karunungan upang malagpasan siya at ipapamagitan tayo sa Ama tungkol sa kanila. Ikaw at ako na naririto, hindi natin tayo maabot ng lahat sa buhay. Pero may mga bagay na nakalaan sa atin na iaabot ng Diyos. Ano yun? Kailan yun? Para saan yun? Ikaw lang ang makasagot mo. Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo ay may inihahanda palagi sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Magandang gabi po sa inyong lahat.